Hello po, good evening sa lahat. Good evening. Oy, si Ma'am May tsaka si Sir Ryan pa nandito. Good evening po sa inyong dalawa. Magsa-start na tayo kahit malate din yung iba. Good So, evening noon na good evening, Mac Good ne. evening, ma'am. Yes, good evening po. So, may basa pa rin po tayo ngayon. Tapos conjugation na po tayo ng grammar. Okay, yun start na na dilis po ako tayo. Di kayo magbabasa ngayon? Sir Ryan, di ka magbabasa? oo, Si Ma'am May, dalawa lang Ma'am, kayo eh. Basa na, Sir Ryan. basa na, Sir Ryan. wala Dalawa pa ako naman sa eh. wala pa ako Ano sa balay. nangyari? Sundoon pa biyati ka ma'am. Ah, Wala wala pa ako sa balay, nagkaon pa kalendarya. o sige ah. Sige po, basa po kayong dalawa. Of course, bago lang naman eh. Yan lang po muna. Hindi naman marami, Basahin. Sir Ryan. Sige na, Sir Ryan. Nagkaon pa Kaon pa mo. Kain pa. Kasi ano eh, possible po na wala tayong class sa Thursday. Bukas meron. Pero sa Thursday, wala. Friday, wala rin. And baka busy din yung iba no dahil end of the kasi. Um, so kahit ano. nuna, nuna. Hmm? Hmm? Jigay ko Ano? promise. Busy ko ugma. Ay send lang ako picture sa mga ugma. So, Okay lang, Makati. naintindihan ko yung din, yung iba din baka may graduation. So, busy talaga this week, di ba po? Sige, kahit ngayon lang, di lang tayo aabot ng siguro, hindi tayo aabot ng ilang, um, like 1 hour lang siguro tayo ngayon. Hello po, Sir John Thomas. Good evening. Wala kang pasok. Wala kang class ngayon, sir? Sem? Nakasama ko nag-burnout kanina. Hmm. At saka kaya, Sem, na hindi nakalimutan ko din. Baka busy din talaga yung ibang student kasi this week is end of the school year. So siguro may graduation, kaya siguro wala yung iba ngayon. Hindi ko alam eh. Sige, boss, may chat ko sila. Okay lang. Kahit 1 hour na lang kami ngayon. Tapos bukas hanggang sa Friday walang pasok. Extend na lang kami ng 3 days next week. Sige, boss. Sige. Good evening, Sir Gerald. Okay, Ma'am May, may work ka po, Sir Gerald. Good evening, ma'am. Okay na po, ma'am. Night shift pa rin po. Wala na po, ma'am. Okay, okay. Sige, basa tayo. Si Ma'am May tsaka si Sir Gerald. Okay. Basahin natin ang dialogue. Let's practice reading the dialogue. Si Ma'am May mauna. Ikaw si Minsu, Ma'am May. Tapos si Sir Ministry. Gerald si Tuan. Okay, ikaw po Sige, yung ma'am. next. Okay. Okay po, Sir Gerald. Annyeonghaseyo. Okay po, ma'am. Okay, ma'am. Sige. Marinig lang po ba, ma'am?
Ah, ikaw po si Tuan. Pagkatapos ni Ma'am May, magbabasa ka po nito sa next sa second sentence. Sige, Ma'am May, go. 안녕하세요. 준훈의 민수입니다. Okay, 저는 아이, 준훈이 민수입니다. okay. Sir Gerald, ito po. Sir Gerald, nakamute ka po ah. Sorry ma'am, nagbasa na ako. Sige po. 안녕하세요. 저는 두환입니다. 저는 베이트 남자 ay 남자sam입니다. Okay, ano nga ulit to? Ah, Beito yan. Vietnam, tapos ito. Beito naman. Saram입니다. Okay, thank you. 잘했어요, Mami at saka Sir Gerald. O, di ba madali lang naman yung dialogue na yan. Okay. Teka lang po ah. Okay, sa dialogue, sabi nag-greet po sila. Thank you po, Sir Gerald and Manmay. So, si dialogue, meron si Minsu at saka si Tuwan. Ang unang-una nilang sinabi is nag-greet po sila. So, siguro, bago. Bago lang po silang magkakilala or first time, no, nagkakilala. So, yung greetings natin na anyong haseyo. Tapos, sinabi niya yung pangalan niya. Anong pangalan? Siya si Lee Min-soo. Lee Min-soo. So, or in English, sabi niya, hello, my name is Lee Min-soo. Kala ko Lee Min-ho. And sabi din ni Tuan, 안녕하세요. 저는 Tuan입니다. So, ang pangalan niya ay Tuan. At siya daw ay Vietnamese. 저는 베트남 사람입니다. So, Vietnamese po siya. Ano kaya kung Filipino? Kung sasabihin mo Filipino, 저는 Philippine 사람입니다. Yan, 사람입니다 pa rin po. Okay, so yan po yung ibig sabihin po ng dialogue or explanation. So, punta na tayo. Ano pa po? Yes, Brian? Ano po? Di ba, di ba po yung Philippine sa Korean, puro may hangin ba? P. Oo. Aspiration. P. Kasi nasa initial po siya. So, may hangin. Okay. Hindi po, no, nasa Philippine. Okay. So, dito na tayo for conjugation. So, alamin natin kung paano tayo magsulat din or mag-create ng sentence po. So, for conjugation. So, bago ang lahat, ano ba yung ibig sabihin ng conjugation? Conjugation means the change in a verb or adjective form to adjust the tense, mood, voice, or the person. So, conjugation does not only apply for present tense, but for other grammar forms. In Korean, conjugation applies to all verbs and adjectives with the grammar you apply to it. Okay. So, ang conjugation ay napaka-importante po para malaman natin for the accuracy po sa paggamit po ng grammar sa Korean. So, aside from i-attach natin siya sa verb or adjective, minsan din po may tinatawag tayong particles na ina-attach din po natin sa
noun. So, kinakailangan siya or importante po siya na ma-conjugate. Kung sa English pa po, ma-conjugate siya like into present, past tense, at saka future tense. Halimbawa, kumain, ah, kakain, ganun po. So, di ba maiiba din po yung sentence kung iba yung word na ginamit natin based po sa tenses. Same na din po sa Korean words, vocabs, grammars, and particles. Kinakailangan din po natin i-conjugate ang mga verbs, adjective, and noun po sa Korean para alam natin kung kailan nangyari, anong nangyari. So, una-una nating i-conjugate or grammar points natin is si imnida. Okay? Hindi po yan ipnida. Yan po ay imnida. So, imnida is an honorific form. Okay? So, ibig sabihin po, honorific po ang may respeto. Wait lang po. Wait lang po guys ha. Okay, so imnida. Imnida po, ang ibig sabihin is, sa English is, are, at tinatawag po siyang honorific ending pattern. So, ibig sabihin, marespeto. Ganon, may respeto. Ginagamit natin po ito to honor kung sino yung kausap natin. Okay, nagdedepende po sa kausap natin. Halimbawa, mga boss na sa kausap natin, mga nakakatanda sa atin, senior sa atin, so imnida yung gagamitin natin. Ano ba itong imnida? This is used to introduce oneself, including one's name, nationality, occupation, and etc. And ang imnida po is used in declarative sentence or nagpapahayag ka lang po or nagsasalaysay ka. Halimbawa, ikaw yung nagsasalaysay kung ano ba yung pangalan mo. Okay, I am Tuwan. So, saan natin i-attach si imnida? Sa noun po, which is name, nationality, and occupation, and other noun. So, kaya kung sasabihin mong I am Tuwan. So, I po is Jonen. Tapos, Tuwan. And si am po dyan ay si Imnida. So, last part lang po si Imnida. Kasi po, Imnida is sentence ending pattern. So, dito mag-end yung, or si Imnida ang last, huli, ang mag-end ng sentence. So, ibig sabihin, kung sasabihin mong I am Tuwan, 저는 또한입니다. Another example, 저는 May입니다. Kasi is or am po siya. Another example, kung sasabihin natin, I am a Filipino. Kaya I am a Filipino, sasabihin mo, I is Jonen, which is the subject. Sino yung subject sa sentence ng I am a Filipino? Si I. So, I is Jonen. Tapos, Philippine. Philippine is the country. Nara. Philippines. Republic of the Philippines. Tapos, nilagyan natin ng Saram Imnida. Ibig sabihin po, Saram is person. Person na nakatira or nasa Philippines. So, kung like specific or in details natin to siya hihimayin yung ibig sabihin niya, magiging ako ay taong taga-Philippines. Ganun po. I am a Filipino, so citizen. Kasi may saram, tao. So, halimbawa po, pag Thailand, ano nga yung mga tao sa Thailand? Anong tawag sa kanila? Yung nakakaalam. Islander? Tego man. Tego. Anong tawag natin sa kung tayo, Philippines, tawag natin Filipino. Korea, Koreans, ang tawag natin sa tao. Sa Thailand, sila ay Thai, di ba po? At Thailand pala. Thai.
Thai. Okay. So, kung naalala niyo yung pinabasa ko sa inyo na vocabs ng Thailand, yan po ay teguk. Teguk. Okay. So, paano mo sasabihin now na ngayon na I am Thai? Junun. Teguk. Saram imnida. Yun, 잘했어요, mami. Yun, tama po. So, magiging 저는 태국 사람입니다. May tuldok po yan. So, again, imnida po is declarative. So, nagsasalaysay or nagpapahayag po. So, kung anong sasabihin. So, let's try an activity po. Tingnan natin dito, guys. Tingnan natin dito. So, anong pangalan niya? Rihan. Okay, paano niya sasabihin ngayon ang I am Rihan? 저는 리한입니다. Yon, 잘했어요, Gerald C. Tama po. 저는 리한입니다. Yan po ay tama. Okay, ito po. Okay, paano mo yan sasabihin? I am, tapos ito. Kaya anong pagbasa natin dito, guys? 수피가, 수피가, Yon, tama. Supika. So, siya daw ay si 수피가. Supika. So, paano mo yan sasabihin ngayon? 저는 수피가입니다. Ayun, 잘했어요. Tama po. 저는 supika입니다. Okay, how about this one po? Ano yung nabasa natin na vocabs dyan? 아, 파키스탄? 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 Okay, 파키스탄. pakisutan. Tama. So, paano mo na yan sasabihin na I am a Pakistani? 저는 파키스탄입니다. Junun. Pakistan. Saram imnida. Yun, 저는 Pakistan Saram 사람입니다. Imnida. may sarap ka na. Oo, kailangan ng saram kasi tao siya na. Taga Pakistan. Hindi mo pwedeng sabihin, Chonen, Pakistan, Imnida. So, ikaw si Pakistan. ikaw yung country. Ganon. Hindi. So, Country siya yung pala yung tao. Pakistan, ano. Yes, Pakistan is a country which means Pakistan. Di ba po? Okay, next. Next tayo. Okay, ito. Paano mo sasabihin ngayon yan? 저는 태국 사람입니다. Yon. 잘했어요. Yan po. Is, anong Teguk nga ulit? Anong country si Teguk? Thailand. Thailand. Tama po. 잘했어요, Gerald C. Okay. So, let's try to practice ngayon, guys. So, sa papel or i-chat nyo lang, okay lang. Kung meron kayong keyboard na Korean na. So, ang gagawin nyo po is ganito po siya. I-translate nyo po into Korean. I am, tapos pangalan nyo. Tapos number 2, I am a student. Paano yan siya i-Korean? I am a doctor. Paano din? Kaya alam niyo naman po kung paano isulat yung pangalan niya, no? Tapos isend nyo sa group chat natin, guys. Okay, bigyan ko kayo ng 1 minute or 2 minutes.
Tapos, isa nyo sa group chat ha. Tingnan ko kung tama.
Okay, Ma'am May. Yung pangalan mo po, Ma'am May, Me po yung pagkabasa niyan, hindi May. Kung gusto niyo po mabasa po siya, magiging ganito po siya, oh. May. Sinend ko na po sa'yo. Yun, tama si Ryan. Tama po lahat kay Sir Ryan. Okay, tama po Sir Ryan. Salamat, Nona. Nang ano man. Okay. So, alam na natin yung imnida po, no? Let's go now to the next dialogue, guys. Magbabasa tayo. Okay. Sir Gerald, tsaka si Ma'am May pa rin po. Okay, sa akin, hindi pa ako nakapagsulat, ma'am. Wala sa wala dito, di ako Nasa work ka po? Sige po. No problema. okay lang po, ma'am. Okay lang po. Sige po. Mauna po si Sir Gerald, tapos next is si Ma'am May. Di po? Sir Gerald, ikaw po muna. Nakamute ka po, sir. Ay, sige po, ma'am. 저는 수원입니다. Okay. Ma'am May? Ah, Uno nara saram imnika. 베이츠남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 학생, 학생원입니다. Wesa. 아니요. Wesa Ay, 1. may USA pala eh. Sino ba kita? USA pala. USA 1입니다. Okay, charit sa'yo. Thank you po, Sir Gerald and Ma'am May. Okay, sa dialogue po, let's try to explain si Tuan at saka si Chunggo ang nag-uusap. Tapos, sabi ni Tuan, ako po si Tuan. And si Chunggo nagsabi, Ono, Nara, Sara, Mimnika. Nara is country. Ono is which. Parang sa which is your nationality? Which is your country? So, Saram. So, ano yung nationality mo? So, yan. And sabi niya, Vietnam. Vietnamese or Vietnam Saram. Imnida. Sabi naman ni Chonggo, student ka ba? Are you a student? So, tatanungin mo, Hakseng imni ka? Tapos, no, I am a businessman. Aniyo, wesawon imnida.
Okay. Now, let's proceed on to the next slide po, si imnika. So, kung meron tayong imnida, meron pong imnika. Honorific ending pattern sa descending pattern pa rin po siya. Kaso, si imnika ay gagamitin natin kung tayo ay nagtatanong or interrogative sentence. Imnika is just a question form po sa imnida. And this is used to as a question regarding to a noun. Kaya halimbawa, are you an officer? So, 당시 is you. 당시는 회사원입니까? So, 회사원 is office worker. So, 당시는 회사원입니까? Okay. Okay, another example po, kung nagtatanong tayo, gamitin natin si imnika. Are you a teacher? Ganun po. Di ba po? So, ginamit natin si are, which is ibig sabihin ni si imnika. So, magiging, kung tatanungin natin, are you a teacher? 선생님입니까? Okay? 선생님입니까? Yan po yung imnika, patanong. Ang tanong mo, sasagutin din ni imnida. Okay, imnida. Okay, let's try po this example, guys. Send pa rin po sa group chat. Ang gagawin lang is, tatanungin nyo lang po. Magtatanong nyo lang po kayo. Lagyan po ng imnika. Okay po. 2 minutes. Pinagsan na po ba? Okay, kung hindi masend, try nyo lang po. Sagutin. Number 1. So, paano mo sasabihin, are you a business person? So, sasabihin mo siya ng 회사원입니까? Okay. 회사원입니까? Number 2, 수방관. So, paano mo sasabihin yan, subangwan? Magiging? Subangguan imnika, ma'am. Okay, tama po. Number 3, ganhusa. Ano yung ganhusa? Ganun. Nurse. Nurse. Tama po. Ganhusa is nurse. So, paano mo sasabing, are you a nurse? Ganhusan mo ba? Yan, tama. Ganhusa, imnika. Next po, number 4. Yan po ay gisulja imnika. Okay? So, ibig sabihin po, ang imnika ay ginagamit natin kung tayo ay magtatanong. Ang imnida, okay, si imnida, sulat ko lang po. So, si imnida po ay ginagamit natin for pasalaysay or tuldok. Yan po. Okay, wait lang guys.
Okay, let's proceed po. Mag-proceed tayo sa vocabs. Babasahin nyo rin po. Ay, wait lang po. Yan. Ang category po ng vocabs na babasahin natin ngayon ay Changsu. Changsu. Changsu, which is places. Okay, Ma'am May, pakibasa po Ma'am May lahat. Yogi. Here. Chogi. Over there. Chogi. Ay, wait lang. Gogi. There. Odi. Where. Way sa workplace. Samoshil office. Hwajeongshil restroom. 식당 restaurant. 집 house. 기숙사 dorm. Sitaksu laundromat. Okay. Miyongshil hair salon. 시장 market. Matu mart. Pyeon의점 convenience store. Pyeonwi. Supermarket. Pyeonwijum. Pyeonwijum Mhm. convenience store. Supermarket. Okay, 잘했어요. Good job po. Ma'am Jacqueline, good evening. Pwede ka po bang magbasa? Baka busy si Ma'am Jacqueline, no? Sir Gerald, good evening po. Basahin niyo po yung vocab, sir. Ito ma'am. Yogi here. Yogi over there. Gogi there. You'll be where? Odi where? Lisa workplace. Samuel office. Shield, SH po, shield. Samuel office. Hwajeongshil restroom. Siktang restaurant. Ship house. Pisuksa dormitory. Pisuksa Sitangsu laundromat. Mhm. Laundromat Sitangsu. Mhm. Miyongshil Mhm. hair salon. Sijang market. Matu market. Mhm. Pyeonijam. Pyeonwi. Pyeonwi pala. Pyeonijam. Jum. Kaya din pala. Okay, ulit nga, sir. Pyeonijam. Tama po yun. Pyeonijam. Yes po. Ay. Yes po. Pyeonwijum. Pyeonijam. Mhm. Convenience store.
At saka, supermarket, 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 supermarket. Yun, tama po. Charis sa'yo. Good job po. Thank you, Sir Gerald. Okay, so yan po yung vocabs, places or Jiangsu. So ito naman po, vocabs natin po. Okay, vocabs natin ngayon is tungkol pa rin po sa objects, which means mulgon. Mulgon objects. Okay, Ryan. Hello po, Ryan. Alright, pasa ka po? Wala. Sige po, Sir JJ, good evening. Yes, ma'am. Sige po, sir. Basa tayo. Basahin mo po lahat. Sige po. Yolswe kay Kajok Sajin family picture Kabang bag Gcap wallet Yogwon passport Pusan umbrella Kool Mero Wajang Pum cosmetics skincare. Okay. Di Sa pa tapos, baba ma'am. po. Opo. Pit brush ano to, ma'am? Eodora EO? Ma'am? Nagsasalita ako. Nakamute pala. Ano to, H ma'am? po. He. Eodora EO, ma'am? Okay. Heyo Durayo. Eodora okay, ma'am. Biggie pillow. Biggie pillow. Ibol blanket. Okay, thank you po, Sir JJ. Next Ma'am. po, Ma'am May. Hello. Yongsen, Yongsue, kay Kasuk Sachin, family picture, Kabang, bag, Jigab, wallet, Yongwon, passport, Busan, umbrella, Giul, mirror, ha, Wajang Pum, cosmetics, Pit, brush, Heodarayo, hair dryer, Pige, pillow, Ibol, blanket. Okay, charis sa'yo. Good job po, Ma'am May. Next po, Sir Gerald. Okay po, ma'am. Po, sige po. Yolswe kay Yolshui. Yolswe kay Kajok si Jen. Kajok sa. Ay, sa pala. Kajok sa Jen. Family picture. Kabang, bag, Singap, wallet, Yugwon,
Yun, passport. Yun, tama po. Udap. Umbrella. Usan. Ay, Letter S po Usan yan. pala. Usan. Umbrella. Yun. Saka, gaon. Gaon yun, ma'am. Meron. Gaon. Mhm. Meron. Okay. Hadjang pun. Cosmetic skincare. Hadjang pun. Wajang pun pala yun. Wajang pun. Cosmetic Yes skincare. po. Saka, bit. Mhm. Tama po. Brush. Saka, Yo, Durasio. Heyo, Yo, Durayo. Yo, Durayo. Yo, dryer. Saka, Binte. Pilo. Binte. Binte. Pilo. Ibon. Ibon. Yan po. Okay, charis sa'yo, Sir Gerald. Good job po sa lahat. Okay, so alam na natin po kung paano i-conjugate si imnida at saka si imnika po, no? So dito na po tayo sa tinatawag na iyeyo or yeyo. So si iyeyo, ibig sabihin pa rin po is, are, am. This is followed by a noun to make a declarative statement or interrogative statement. So iyeyo at saka yeyo ay ginagamit pa rin kung sasabihin mo I am tuwan. Ngunit po si iyeyo, yeyo ay tinatawag ay polite ending, polite sentence ending form or pattern. Ibig sabihin po, gagamitin natin si iyayo yayo kung polite po yung pagkasabi or nagdedepende po sa inyong kausap. Okay? For polite. May respeto pa rin po ito, pero mas mababa po yung ano niya. Pagsabi mo kaysa sa imnida imnika. Honorific po yun. So, kailan natin sasabihin or kailan natin i-add si iyeyo? Kung ang noun ay nag-end po ng consonant. Kapag naman po ang noun ay nag-end ng vowel, yeyo ang gagamitin. Okay, let's try an example po. Yon. Haksengiyeyo. Okay. Hakseng is student, di ba po? Kung titingnan po natin si Hakseng, nag-end po siya ng consonant. Kaya iyeyo ang gagamitin natin. Okay, ulit po. Si Hakseng is a student. Tingnan natin si Hakseng, nag-end po siya ng consonant. Kaya i-add natin si iyeyo. Which means, ang ibig pa rin sabihin po nito is am, is, are. Ako ay si. Ganun po. Or, ikaw ba si? Are you a student? Student ka po ba dito? Or student ka po ba? So, iyeyo. Tapos tinanong po siya, haksengiyeyo? Tapos sabi niya, ne, haksengiyeyo. Yes, I am a student. Ibig sabihin po, si iyeyo at saka si yeyo, pwede mo yung gamitin. It's either po for declarative na nagsasalaysay or interrogative na nagtatanong. Okay, pwede mo siyang gamitin na patanong. Si imnida, hindi mo pwedeng gamitin patanong. Pasalaysay lang, declarative lang. Okay? Si imnika ay yun ay patanong talaga. Hindi mo siya pwedeng gamitin ng pasalaysay or pahayag. Pero si iyeyo at saka si yeyo ay polite form po sila. Nag-end po sa kanila ang sentence.
Okay? Kaya kung tatanungin at pwede po siyang gamitin into question or hindi. Naglalahad lang. For example, haksengi yeyo. Okay, gumamit ng iyeyo. Tapos yung sagot niya, ne, haksengi yeyo. So gumamit pa rin po siya ng iyeyo. Okay, dahil si yeyo it is used either in interrogative or declarative. Use po either po kung nagtatanong or nagsasalaysay lang. Okay, another example po. Okay, ige. Ige moyeyo. Ige moyeyo. Ang ige po is this, yung malapit lang sa'yo, parang hinawakan mo na. So, ige moyeyo. Okay, so yung noun natin dito is si what. Okay, at saka nilagyan na ng yeyo. Bakit yeyo? Kasi si mo ay nag-end po ng vowel. Kaya yeyo na lang po siya. Ige mo yeyo. What is this? Tapos sabi niya, yolshiyeyo. Yolshiyeyo. This is a key. So, yolshi is key. Di ba po? Susi. Tapos si yolshi ay nag-end po ng vowel. Kaya yayo yung gagamitin natin. Po? Okay, let's try to practice po. Okay, patanong po ha. Are po yan. Are you? Okay, pwede niyo po bang sagutin ito gamit si yeyo or yeyo? Attach pa rin po sa noun. Okay. Bigyan ko po kayo ng 2 minutes ha. Go. Wala pa pong nag-send, guys. Gagawin lang is, idugtong si iyeyo or yeyo po. Sasabing, I am, ano yung name mo? So, hindi po imnida yung gagamitin natin dito. Yeyo at saka iyeyo lang po. Ma'am, di na ako magsisend ah. Yes po. No problem. Okay, yung iba nga, try niyong sabihin ito, I am agon, tas lagay ng iyeyo or yeyo. Okay, so magiging assignment niyo pa rin po ito, guys, ha? Okay, let's continue po. Okay, let's go on with the particles na po. So, hindi tayo aabot ng 2 hours ngayon. So, let's continue po ng particles. So, alam na natin si iyeyo, yeyo kung saan sila ginamit. Sila po ay polite form. Si imnika ay patanong, which is honorific form. Si imnida ay pasalaysay, which is also um,
honorific pa rin po si Imnika. Okay. So, dito na tayo sa particles. So, ano po ba itong particles? Napaka-importante kasi si particles. Korean particles mainly function as markers in a sentence. Okay? Si particle po ay ang function lang po niya sa Korean sentence ay marker. Ibig sabihin kapag nilagyan po siya ng ganyan at alam mo kung anong function ng particle na iyan, malalaman mo na kaagad, okay, place to, lugar to, kasi nilagyan siya ng particle. Okay, subject to sa sentence, object to sa sentence. Ganun po ang function ng particles. These words help identify what a certain word's role is in the sentence, whether it's the topic or the object. And it also helps connect words to give a clearer meaning to what you want to say. Okay? Napaka-importante na ilalagay talaga natin si particle. Kasi po, meron pong isang vocab sa Korean, marami na po yung meaning. So, paano mo malalaman? Malalaman mo lang or maintindihan mo lang kung may particle na kadugtong. Because tinatawag po silang marker kung ano pong ibig sabihin ng isang word na yan. Okay? Kasi po, may vocabs na itong word na to is tungkol sa time. Kaso, may iba din po siyang kahulugan na tungkol sa place. Mga ganun po siya. Okay, let's try to go with the first particle. The first particle will be I or ga. Si I, ga ay tinatawag nating subject marker particle. This comes after a noun in order to indicate the subject of the sentence. Okay? So, balikan muna natin si English po. Kung meron tayo ditong, he paints posters. He paints posters. So, sino ba dito yung subject? Ang subject dito is si he. So, dahil si he ang subject dito, lagyan po natin siya ng particle. It's either I or ga. So, paano natin malalaman or kailan natin magagamit si it, si tsaka ga na subject marker particle? Gagamitin natin si I kung ang noun ay nag-end ng consonant. Gagamitin natin si ka kung ang noun ay nag-end ng vowel. Okay po? So, let's try an example. The cat is behind the house. The cat is behind the house. So, sino po yung subject dito? Cat. Cat, ma'am. Cat, tama po. Si cat po yung subject sa sentence. And magiging kuya. Kasi po yung cat in Korean is kuyangi. Kuyangi. So dahil siya po yung subject sa sentence, lagyan natin ng ga na subject marker particle. So paano mo malalaman na ga yung ginamit mo? Dahil kung tingnan natin si kuyangi, kuyangi ay nag-end ng vowel. Kaya ga yung ilalagay mo. Ay magiging kuyangi ga, chip tuye isoyo. I-focus muna tayo dito. Kasi yan po sa sentence, yan po, or siya po ay, sikat po ay subject. Okay. So ito po mga vocabs natin, si how, si cheap, si behind, nasa likuran, twi, tapos kuyangi po yung pusa. Okay, ito halimbawa dito, what is your name? Paano mo sasabihin yan po? My name is What is your name? Jungkook. Sino po yung subject dito? si name. Si name po ba? Si what? Si Ay, what? si year na. Si year na lang. Hindi, si It's name. Ayun na, name ba? inaano ko lang kayo eh. Si 80 kasi name. yung ginisip ko. Tama ganito. Pinalito mo na eh.
So, si name po yung subject dito. So, magiging Irumi Moyeyo. So, si Iram, yan po ay name. Okay? Iram is name, tapos lagyan natin ng E, which is subject marker particle. So, nag-end po siya ng consonant. Tapos, what is mo? Tapos, lagay natin ng yeyo. Oh, sorry, wrong spelling. Irumi moyeyo. Ganon. Okay. Meron po tayong note dito sa subject marker particle. Sabi dito, kung si subject marker particle na ga ay followed po siya ng noun such as ni cho, na, at saka no. Ito pong mga noun na to, si cho ay ibig sabihin I, ako. Si na, ako pa rin po yan, I. Okay? Si no is you, ikaw. Ito po ay tinatawag na mga noun. At halos po, ito po ay tinatawag or sila po yung subject sa sentence. So, dahil sila yung subject sa sentence, maaari talagang malagyan sila ng ka. Di ba po? Kasi nag-end sila ng vowel each. Kaso sa note po dito may exemption po sa kanila na hindi kapag po si cho, na, at no ay followed po ng subject marker na ga, maiiba na po yung spelling po at saka pagbigkas. Halimbawa si cho, tapos nilagyan natin ng ga na particle. Hindi po choga, kundi magiging chega. Chega. Si na, hindi po naga, magiging nega. Tapos si no, magiging nega. Noga. Nega po yan. Pag ganito po. Iba lang din po yung spelling nito. Okay, magkaiba ng tunog, iba lang po yung spelling. Okay, let's go on with the second particle po, si un at saka si nan. Okay, so tinatawag po silang topic marking particle. So, ibig sabihin po, sa isang sentence, lalagyan natin ng un, nun ang isang noun kung siya ang topic sa sentence. Okay? So, attach natin si un kung si noun ay nag-end ng consonant. Attach natin si nun kung si noun ay nag-end ng vowel. Okay, let's try an example. So, sasabihin natin, I am pretty. Ano yung topic marker dito? Si I. Ay, tama. Kasi siya yung tinutukoy or siya yung tungkol sa sentence na pretty. So, magiging nanen, kasi na is I. Tapos, lagay tayo ng nen. Nanen yepoyo. Yepoyo. Okay. Pwede din po siya, guys, na magiging nega yepoyo. Nega yepoyo. Kasi po, halos po sa sentence ay, halos po sa sentence kasi, ang subject na ay nagiging topic. Di ba po? Dito sa sentence na I am pretty, sino ang subject dito? Si I. Sino ba yung topic dito? Si I pa rin. Dahil tumutukoy na siya ay maganda. So, ibig sabihin, pwede mong ilagay, it's either the two, the topic or the subject. Kung topic marking particle, ito po, si nanan, yepoyo. Si subject is nega, yepoyo. Same lang po sila. Ito. And next po si rel, which is the object particle. Object particle si or rel. This is attached to a noun. So si ang gagamitin natin kung si noun ay nag-end ng consonant. Si rel ang gagamitin natin kung ang noun ay nag-end ng vowel. So, ibig sabihin po, si rel ay i-attach natin siya sa word na parang may action na gagawin. Okay? Halimbawa, I drink
water. Okay? Iinom ako ng tubig. Sino ba yung subject dito? Ang subject dito is si I. Ang verb natin si drink, which is mashida. Tapos si water ang nagiging object. Okay? Bakit si water? Dahil meron tayong gagawin sa kanya. Meron tayong gagawin kay drink. Kay water, sorry. Meron tayong gagawin kay water, which is to drink. So, siya po yung object sa sentence. So, paano mo sasabihin yan? Magiging chonen, tapos mul is water. So, si mul ay nag-end ng consonant, kaya ul yung gagamitin natin. So, magiging chonen, murul, masoyo. Okay, focus muna tayo sa particles, guys, ha? Yung mga naka-highlight lang. Okay, about this one, I eat kimchi. So, sino yung object natin dito? Ang object natin is si Si I pa rin. kimchi. Object. Si I is subject. Ay, object din, no? Hmm. Si I po is si subject or topic. So, si kimchi po yung object natin dito. Bakit? Kasi may gagawin kay kimchi. Anong gagawin? Kakainin. So, paano mo maliligtas yan? I eat kimchi. Ayaw, no na, kay Loo. Ano? So, si object natin na word si kimchi. Kaya magiging 저는 김치를 먹어요. 저는 김치를 먹어요. Okay. Another example. Okay, so guys, another example. I drink cola. So, paano mo sasabihin yan? Sa kimchi pa lagi gyapon lagi ako. Oo, kimchi. Sinabi ko lang naman. Ay, sa Loo. Okay. I drink cola. Paano mo sasabihin yan ngayon? Sharon, Mhm. ambot, nakalimot ko eh. 저는 tapos si cola, lagyan natin ng object particle. Cola를 마셔요. Ah, okay. Hmm, I understand na, no na. yan. So, yan po yung discussion natin ngayon. Okay, yan lang po si object, particle, subject, particle, at saka si topic, particle. So, si object particle, si rul, di ba po? Rul. Tapos si um, topic marking particle na nun. Tapos, ang subject marker particle natin na ka. Okay, any questions, guys? Nan, no na. Okay, wala naman pong tanong. Okay, dahil wala na pong tanong, let's proceed tomorrow. Proceed muna tayo bukas. May pasok tayo, guys. But sa Thursday ba? Ano ngayon? Yeah, Tuesday pa pala ngayon. So, Wednesday bukas. So, bukas may class tayo. Sa Thursday at Friday po, wala po tayong class po, ha? So, mag-extend lang po tayo ng 2 days. Kasi end po ng school year. So, malamang sa malamang yung mga kasama din natin or kasama nyo, kaklase nyo, wala, busy. Luna, Luna, Hmm. Luna. Hmm. Ugma mo ng kuan sa akong pinsan. Graduation nila. Kaya nga eh. Basta end of school year. Kaya palugit na lang po natin si Thursday at Friday. Wala tayong class po. Sa Monday na tayo magko-continue. Okay, wala na pong tanong dito. Wala na po. Okay, particle, si Yeyo, let's try
the vocabs. Mag-memorize po ng vocabs guys ha. Kasi wala tayong mga pasok o wala tayong class. Kaya pwede ko yung mag-practice po dito. Ganito po. Imnida, imnika, iyeyo, yeyo. At saka yung mga particles. Wala na pong tanong? Okay, 안녕히 계세요. 안녕히 주무세요. Good night po sa lahat. Thank you po sa pagpasok sa class natin ngayon. Good night po. Good night, Nana. Sweet dreams. Thank you. Good night, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.